Hello bestie, meron ako ditong paunang kulo ng baka dahil ako ay nagbulalo. 30 minutes lang yan pagkatapos tinapon ko yung sabaw at nilinisan ko na yung karne. Dito naman sa kawali, nagpainit ako ng mantika dahil ako ay nagisa ng bawang, sibuyas at luya. Konti lang yung nilagay kong luya dahil ayoko yung naglalasa siya sa sabaw. Baka kasi maglasa na siyang paksiw, joke lang. Pagkatapos sinunod ko naman na yung baka, syempre malinis na yarn. Running water lang ang pinalinis ko dyan dahil kung naglalakad yun, baka naman siya bumagal. Nilagyan ko na rin ng pangsabaw yan, syempre malinis na tubig yarn. Yung pamintang buo, hindi ko napansin, wala na pala kami, kaya konti na lang ang nalagay ko. Hinanaan ko yung apoy nung nagpapakulo na ako para naman mas malambot yung karne. Pag ikaw bestie, pwede ka naman gumamit ng pressure cooker. Para kasi sa akin, mas malasa yung karne kapag slow cook lang ang pagluto. Alam mo ba bestie na may kapatid ang bulalo? Ang tawag naman sa kanya ay bulahay. Naglalagay pala ako ng mais sa aking bulalo. Kaya naman meron ako niyan. At syempre malambot na yung baka, kaya naman nakita mo yung fork, mabilis na siyang matanggal. Arte yun. Pinantimpla ko pala dyan ay patis at syempre madaming sabaw kaya medyo madami ang nilagay ko. Para naman magkulay siya ng bulalo, ayan naglagay ako ng konting toyo. Pang added flavor na rin yarn. Pakukuluan ko lang dyan yung mais para naman pag half cook na, idadagdag ko na yung patatas. At ano daw bestie, ang sabi ng patatas sa kanyang tito, edi hi potato at chiche. Naku, ang dami ko naman atang baon ngayon. Epekto na ata to ni Rigor. Ano daw? Naglagay na rin pala ako dyan ng pechay bestie kasi malapit nang maluto yung patatas at corn. At ang panghuling ingredient na nilalagay ko dyan ay spring onions. Gusto ko naglalagay ng ganyan kasi para sa akin naglalasa yung pagka-authentic ng bulalo. Naku, sa sarap neto, hindi ka lang mapapa-only rice bestie, kundi mapapakanta ka pa ng I love you baby. Duck yarn.